Hello everyone! Welcome back sa ating vlog. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung bakit nga ba napakadaming aspiring international student na gustong pumunta dito sa Canada or gustong mag-aral dito sa Canada. So sa last video natin guys, napag-uusapan natin kung bakit in general madaming gustong mag-Canada. In today's video naman, pag-uusapan natin yung mga reasons kung bakit gusto nilang pumunta dito as international students. Sa mga hindi pa nakakaalam guys, actually napakadaming paraan para kayo makapunta dito sa Canada. To give you an example, pwede kayo pumunta dito sa Canada as a temporary foreign worker. Pero ang problema nito guys, kailangan nyo muna maghanap ng employer ninyo na mag-sponsor sa inyo or willing na mag-apply ng LMIA o yung tinatawag nilang Labor Market Impact Assessment. And then after meron na yung LMIA, tsaka po kayo makakakuha ng work permit bago kayo makapunta dito sa Canada. And second way para makapunta kayo dito is yung tinatawag nilang landed immigrants or PR na kayo pag land nyo dito sa Canada. So kung ito naman yung pathway na gusto nyo i-take guys, pwede nyo i-check yung Federal Express Entry or yung different programs or PNPs ng mga provinces. Ito yung tinatawag na Provincial Nominee Programs. So sa Federal Express Entry naman guys, ang sistema naman nito is pataasan ng score depende sa inyong age, sa connection ninyo dito sa Canada, your educational background, and your work background, and of course, ma-factor in dyan yung language ability ninyo or yung IELTS ninyo. Sa mga PNPs naman, napakadaming mga programs din ng PNPs na pwede ninyong i-check. Pero ang normal na nakukuha kong feedback dito guys is mahirap mag-qualify for the Express Entry or sa mga PNPs. Ang next na pwede nyong i-take is yung visitor visa. From the word itself guys, kapag visitor visa lang kayo dito, ay pupunta lang kayo dito sa Canada to visit the place or to visit a relative or to visit a friend or become a tourist dito sa Canada. That means guys na hindi kayo pwedeng mag-work, and kapag gusto nyo mag-work dito sa Canada, hindi siya uubra. Kasi guys, marami ng mga usap-usapan or sabi-sabi ngayon na yung mga visitor visa daw, pwede na daw ba mag-work? Ang totoo dyan guys, hindi talaga sila pwedeng mag-work. Pero pwede silang pumunta dito sa Canada sa visitor visa and then maghanap sila ng employer dito, and yung employer nila mag-a-apply for LMIA and then mag-a-apply kayo ng work permit. Or ito rin yung same case nung pinag-usapan natin una or yung temporary foreign worker. Pero in this video, magpo-focus tayo doon sa student pathway kasi ito guys yung nakita kong pinakamabilis at pinaka madali na paraan para kayo ay makapunta dito sa Canada. So pag-usapan natin ngayon yung mga reasons kung bakit madaming gustong mag-international student dito sa Canada. Gaya nga nang nabanggit ko sa inyo, ng student pathway ay isa sa pinakamabilis na paraan para kayo makapunta dito sa Canada. To give you an example guys, nung kami ay nag-decide na maging international student dito sa Canada, kami ni wife ko, ako yung international student. Nag-decide kami bandang July ng 2020. Nag-apply kami sa school ng August ng 2020. Nag-apply kami ng student visa namin ng September 2020 and nandito na kami sa Canada ng December 2020. So kung naplano ninyo ng tama yung pag-student visa ninyo or pag-international student nyo dito sa Canada, medyo mabilis guys yung processing, unlike sa ibang pathways na inaabot talaga siya ng taon. And aside from mabilis na, ito rin yung isa sa pinakamadaling mag-qualify. Pero may caveat lang tayo dito dahil nga international student tayo dito, medyo mas mahal po yung gagastusin natin in general. Pero mas madali siyang mag-qualify kasi ang mga qualifications lang naman ito, kailangan na meron kayong LOA or Letter of Acceptance from the school na na-admit kayo for the program or post-secondary program. And pangalawa, kailangan nyo lang ma-meet na meron kayong financial means or meron kayong proof of fund para ma-support yung sarili ninyo dito sa Canada while you are studying. Pangatlo, kailangan ninyong ma-meet yung medical requirements ni Canada na wala kayong contagious disease or something like that. So pag nag-apply naman kayo ng study permit niyo, pupunta kayo sa mga accredited physicians at i-check naman nila yung medical situation ninyo. Pang-apat, kailangan ninyong ipasa yung kanilang criminal background. And pang-lima, of course, kailangan ma-prove nyo kay visa officer na pupunta lang kayo talaga dito sa Canada para mag-aral. And at the end of your study, babalik kayo kung saang country kayo nanggaling or sa Philippines. So basically, yun yung number 5 siguro yung pinakamahirap kasi most of us naman na magpaplano mag-international student, ang talagang aim natin is to become a permanent resident later on. Kaya naman ang ibang mga international students or aspiring international students, medyo nahihirapan sa pag-justify ng kanilang program. Kaya I suggest guys, kung nandito kayo sa stage ng pag-justify ng program, hit me up kasi nag-offer kami ng Statement of Purpose Revision. Ito yung tinutulungan namin kayong mag-justify ng program na kukunin ninyo dito sa Canada. Nang sa ganon, medyo mas mapataas natin yung chance of approval natin. And of course, isa rin sa mga reason kung bakit maraming pumupunta dito as international student is yung fact na pwede kayong maging student dito and pwede rin kayong mag-work at the same time. Kasi guys, ang IRCC, pinapayagan ng mga international students na mag-work part-time or ito yung 20 hours per week during your semester, and during your scheduled break, pwede po kayong mag-work ng full-time. So yung part-time job guys, is applicable siya for out-of-campus na employment or yung mga jobs out of campus.
in-campus. Pero meron din kasing nakasaad sa IRCC na kapag nag-work ka in-campus, pwede kang mag-work ng unlimited hours. So, ibig sabihin nito guys, kapag for example, kayo, nag-school kayo sa SAIT, tapos meron mga cafeteria sa SAIT or library sa SAIT, pwede kayong mag-work doon ng unlimited hours. So, hindi kayo nakatali sa 20 hours. At ang kagandahan pa niyan, pwede pa kayong mag-work ng extra 20 hours outside ng campus kung kaya pa ng katawan ninyo. So, tatandaan nyo lang doon yung dalawa, in-campus tsaka out of campus. So, yung in-campus, pwede ka mag-work anytime and walang restriction sa number of hours. And yung out of campus, yun yung may 20 hours per week na restriction. Pero kasi noong 2022, merong temporary policy na nilabas si IRCC tungkol sa pag-work ng part-time. Pinayagan niya temporarily mag-work yung mga nandito na sa Canada na international students and yung mga nakapag-apply ng kanilang permit before October 7, 2022 na mag-work full-time hanggang December 31, 2023. Pero unfortunately guys, right now wala pang balita kung i-extend nila yon or kung magkakaroon ng ganong policy ulit. Pero we'll see kasi right now meron talagang labor shortage dito sa Canada. So most probably baka i-extend nila, pero who am I to say that, kasi IRCC lang po yung may power kung gagawin nila ulit yun. Next is bring your family. Kung hindi pa po ninyo alam bilang international students, kaya madami kayo nakikita na, oh, yung international student, si ganito, nasama niya yung family niya, yung asawa niya, tsaka yung mga anak niya. Kasi guys, as international students, pinapayagan tayo ni IRCC na dalhin yung immediate family natin. Sino ba itong mga immediate family natin? Ito yung asawa natin, spouse natin, or partner natin, and yung mga anak natin. So, sa spouse or sa partner, hindi naman required guys na kasal kayo. So kahit hindi pa kayo kasal, as long as ma-prove ninyo na common law partner nyo siya, ito yung nagkatira na kayo sa iisang bahay or cohabitating within 1 year or at least 1 year, pwede na po kayo mag-apply na common law partner. So ang kagandahan kasi guys, pag for example ako, international student ako, and then si misis ko, yung spouse ko, kinuha ko siya with me as my open work permit. Ang kagandahan kasi guys, kapag meron kayong kasamang spouse or partner ninyo na open work permit, makakapag-work sila indefinite hours and kahit saang company sila mag-work, pwede po sila. So, ang laking tulong nun sa mga international students para mapag-ipunan yung tuition fee, lalong-lalo na kung kagaya namin kayo na very limited yung fund nung pumunta dito, malaking tulong po na meron kayong katuwang and syempre, para mabawasan din yung homesickness. Ngayon sa mga anak naman ninyo, pwede nyo pong kunin yung mga anak ninyo, either adopted or natural born, pwede po yan. Ang kagandahan naman sa kanila, kung nag-aaral pa sila, pwede po silang mag-aral dito sa Canada ng libre ng elementary hanggang high school. Pero madami ding nagtatanong sa akin na, Edwin, pwede bang kunin yung parents ko as my open work permit? Ang ano po kasi ng IRCC, very strict siya kung sino yung dependents mo. Pwede mong kunin dito yung parents mo. That's not a problem. Pero visitor visa yung kukunin nilang permit, or pwede silang mag-apply din ng temporary foreign worker, or pwede silang mag-apply as international student din. Pero ikaw as international student, hindi mo pwede kasing kunin si parents mo as your open work permit. Kasi ang pwede lang na mag-open work permit is your spouse or your common law partner. And before we proceed guys, gusto ko lang i-share sa inyo na kapag kayo ay nagpaplano na maging international student dito sa Canada, we are actually conducting free webinars sa pagiging international student dito sa Canada. So kung gusto niyo pong mag-attend, ay click niyo lang yung registration po dyan sa baba. It's a Google form. Kukunin lang natin yung information niyo. And then after niyo i-submit yung Google form, magpa-pop up po doon yung link kung saan kayo pipili ng schedule na gusto nyong tignan. So now, balik na tayo sa video natin. So yan, ang next na reason kung bakit maraming gustong pumunta dito as international student is para ma-boost nila yung CR score nila. Kasi alam nyo ba guys, na kapag kayo ay graduate as international student dito, sinasabi natin kanina na federal program na express entry, pataasan po kasi yun ng score or yung CRS kung tawagan, or yung comprehensive ranking system. So pag kayo po ay graduate dito as international student, magkakaroon po kayo ng extra points. Kaya naman, yung mga international students na graduate, mas malakas or mas mataas yung chance nila na makuha yung PR or ma-invite through express entry. And next na reason kung bakit sila pumupunta dito is for academic upgrading. Kasi dito sa Canada guys, magbaback to zero tayo. Like for example, sa akin as an accountant, hindi nila halos ma-recognize yung pagiging accountant ko dyan sa Philippines. Kaya naman nung pumunta ako dito as international student, ang laking boost nung pagka-graduate ko doon sa University of Lethbridge para ma-increase yung chances ko to land a job na related doon sa accounting field. So sa tingin ko, yun yung pinaka magandang gawin ninyo. Kaya naman sa mga
mga nagpaplano na pumunta dito, kailangan ninyong aralin ng husto yung program na pipiliin ninyo, kasi guys, yung program na kukunin ninyo, magbabayad kayo ng hundreds of thousands of pesos or even million of pesos for that program. Kaya naman dapat lang na pag-isipan ninyo kung ano yung magiging future ninyo, ano ba talagang gusto nyo maging after nyo graduate dito sa Canada or in the long run dito sa Canada. So okay na tayo dun sa mga benefits ng mga international student. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga pinakamalaking cons sa pag-aaral dito sa Canada. So mapapansin nyo guys, before na mag-proceed, hinihingil ako kasi nag-hike tayo ngayon. So yan. So ang pinakamalaking cons naman ng pagiging international student dito is yung cost guys. Kasi bilang international students, we are paying 3 times ng tuition fee. Kaya sobrang mahal ng binabayaran dito guys. And of course, dito tayo sa Canada, medyo mataas din yung cost of living natin. Kaya sa mga nagpaplano na pumunta dito sa Canada as international student, I suggest guys na dapat meron kayong enough funds to support yourself sa pag-aaral ninyo dito sa Canada. So isa pa pala guys, kapag kayo ay nag-international student dito, kailangan din ninyo ng extra dedication para sa pag-aaral ninyo. Hindi kasi pwedeng basta-basta lang kayo mag-aral dito or iti-take for granted ninyo yung pag-aaral ninyo dito, thinking na okay, punta ako ng Canada, mag-international student ako, pero ang talagang gusto ko is mag-trabaho. Kasi alam naman natin guys, ng international student, pwede magtrabaho up to 20 hours per week. Pero take note guys na yung 20 hours din, kaya nila binigyan ng limit na 20 hours lang kasi gusto ng Canada na mag-focus kayo sa pag-aaral ninyo para magkaroon kayo ng enough time for your studies. Kaya kung mag-international student kayo dito guys, please wag ninyong pabayaan yung pag-aaral ninyo kasi ang tendency kasi niyan guys, kapag kayo ay nag-fail, kailangan ninyong i-retake yung na-fail ninyo na course. So ang problema doon, hahaba yung pag-i-stay nyo dito sa Canada as international student and lalaki yung gagastusin ninyo. And last but not the least na cons is yung process. It can be daunting sa una guys, lalo kapag hindi nyo pa alam yung pasikot-sikot ng pagiging international student. Medyo nakakatakot talaga siya tignan. Kaya naman guys, we decided to build DCP or Drace Canada Portal to help aspiring international students na mapadali yung pagpaprocess ng kanilang study permit or mapadali ba yung pagkuha ng information. So we are offering different services like program advising. So ito yung tinuturuan namin kayong piliin yung tamang program para sa inyo based sa educational background ninyo at saka sa work background ninyo, experiences ninyo. And of course, pwede rin kaming magbigay ng insight or pwede ako magbigay sa inyo ng personal insight sa situation dito sa Canada kung saang province bang maganda based on our personal experience. And another one guys, pwede namin kayong tulungan sa pagpaprocess ninyo dun sa school na application ninyo, and pwede rin namin kayong tulungan sa pag-justify ng program na napili ninyo para sa application ninyo. Medyo nililipad pa yung buhok ko. And last but not the least guys, kung kailangan ninyo ng tulong or ng immigration consultant, meron po kaming partner license consultant na nakabase sa Edmonton na pwedeng tumulong po sa atin. So ayan guys, sana nakatulong itong video na to sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung bakit madaming gustong pumunta dito sa Canada as international student. So yan, nandito tayo ngayon guys sa tuktok ng Bear Hump dito sa Waterton, and nag-hike tayo ng konti. And yun, sana nakatulong kami guys, and kung may mga questions kayo, just email us at info@dracecanadaportal.com. Ilalagay ko po yung link dun sa baba or yung email address namin dun sa baba. Thank you so much for watching guys. Again, this is Edwin from Drace Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And yun, see you sa next vlog guys. Bye bye!